Umalingasaw na po mga kababayan yung amoy ni Attorney Harry Roque. Makita niya Mr. Maravilla. Sabi nga po mga kababayan natin, ito kasabihan sa Bicol, many times nasabi ko na siya. Day ngani magparairo, nganing day maramog, kiudo. Imbis kasi manahimik na lang sila. Kasi tapos na yung kanilang yung panahon nila sa politika tapos na. Walang tigil po sa panggugulo. Ayan tuloy, mga kababayan. Sumabog ngayon sa pagmumukha nila, mga kababayan, yung kanilang masangsang na amoy. Umalingasaw, mga kababayan. Ha? Makita niya Mr. Maravillas, may kasama palang napakagwapong napakagwapong batang-bata pang staff. Itong si Harry Roque. Mr. Supranational pala po ito. Post po ito mga kababayan ng Impact Leadership. Yun ang isinama pala ni Harry Roque sa Europe, sa kanyang pag-travel sa Europe. Ano niya Mr. Maravillas ang ginagawa ng dalawa doon? Ewan ko po, basta yung dokumento po, yun ang nadiscover sa ginawang raid ng PAOK sa Pogo Hub doon sa Porac, Pampanga. May official appointment po, mga kababayan, galing sa Office of the President, Republic of the Philippines, Malacanang, Human Resource Management. Ang pangalan ng Pugi, si Mr. Alberto Rodolfo E. de la Serna. Ito yung pangalan dito ni Harry Roque. Tinakpan lang po, mga kababayan. Matindi pala na Mr. Maravilla si Atty. Roque. Magaling pumili ng makakasama sa Europe. At talagang celebrity. Ayaw ko po mag-isip na kung ano-ano po. Although minsan talaga, tao lang po tayo, napapaisip ako ng malalim kasi unang tanong ko, ano ba ito si Mr. Supranational de la Serna, Alberto Rodolfo de la Serna po? Ano ang papel sa buhay, mga kababayan ni Attorney Harry Roque? Di ba? Bakit niya Mr. Maravillas? Basahin mo muna yung appointment at yung paliwanag ni Atty. Roque. Bakit isinama niya? Mamaya ko na po basahin sa inyo. Click subscribe muna. Tama ba? And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po yung mga bago naming clients. Napakalinis po ng aming gym. Pati po mga foreigners, mga British tourist po sila, nag-gym sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product.
na binibenta online, eye glow serum. Mula po siya sa South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid naman po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya gawa siya mga kababayan sa goji berry. Ang goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo po sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. So, balikan natin mga kababayan, yung ating kwento kay Harry Roque. Umaalingasaw na po mga kababayan si Harry na huhubara na yung kanyang mga gawain. Tira niya Mr. Maravillas, ang parang hubad si... Iwan ko itong impact leadership, may hindi ko maintindihan kung ano yung iniisip po. Wala man po akong iniisip na kung ano-ano. Although may naglalaro sa isipan ko, pero ayaw kong sabihin po sa inyo. Hindi ko maintindihan kung bakit yung impact leadership, ang piniling picture po ni Alberto Rodolfo de la Serna, yung ganyan po, ay sa bagay, Mr. Supranational pala siya. So, sa pictorial siguro, mga kababayan, ito yung nakuha ng impact leadership. Galing sa kanila po ito, impact leadership. Roque signed documents for former staff in travel companion recovered in Porac Pogo raid. Iwan ko kung bakit nilagyan pa ng ganyan, quote in unquote, travel companion. Ngayon, hindi ko po ubos maisip kung bakit may asawa naman po itong si Harry Roque, di ba? Yung nagtatrabaho yata, yung tinanggal. Nagtatrabaho po sa Pagcor yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Board member yata ng Pagcor, tinanggal ng ating Pangulo. Kasi ang rason dito ni sinama niya pa Europe. Ito pong si De La Serna, hindi ko maintindihan kung nurse siya. May sakit itong si Harry Roque, diabetic daw siya. So, kailangan may titingin sa kanya. So, ginastusan niya, mga kababayan, yung travel expenses. Kasi kasama niya, siyempre, pa Europe. Itong si Mr. Supranational, na si Mr. Alberto Rodolfo de la Serna, ano tingin po ninyo mga kababayan? Gayon na lang po magkomento kasi talagang ayaw kong Kaya nga, nag-post ako nito po, sabi ko, no comment. Natutokso ako na mag-comment kasi kung ano-ano naglalaro sa isipan ko po, kaya lang baka magkasala po ako. Sabi pa naman ng mga taga-paok ng interview po, ito ang document na nakuha namin. Wala mang criminal value na nakikita sila. At least for now. Ako kumbinsido parang wala man criminal value yung document po. Pero kasi nakuha yung document po doon sa Pogo, pumapasok sa isip ko, para ikako yung value nito, yung Pogo itlog value. Itlog ng Pogo. Ingawan niya, Mr. Maravillas. Wala mang criminal value Igaling sa Pogo Hub. Yung document, mga kababayan, yung Pogo, di ba yung Pogo? May itlog yung Pogo. Pogo, itlog ng Pogo value. Yung document, guwapoan niya ang tag-itlo. Guwapo. Siyempre po, yan minsan po ang hindi ako sang-ayon pag nagre-recruit ng mga empleyado po. Laging may pleasing personality. Ang mga tulad ko po ang itsura. Seldom po, nahirapan po na pumasok sa ganyang mga trabaho. Pero pag ganyan po ang itsura, hindi mo ka
Hindi mo kaya kaagad sunggaban ng ganyang itsura po ng supranational po, Mr. Supranational? Pogi. Pleasing personality yung tawag niyan, mga kababayan. Sa ibang bansa, hindi man ganyan po. Hindi tinitingnan sa personality, kundi sa performance. Credentials. At minsan nga yung credentials po, hindi man masyado kasi basta willing na magtrabaho. Di ba? Tinitraining na lang po ninyo. Itanong ninyo sa mga OFW. Ganyan po. Pero dito, kailangan may pleasing people. Travel companion lang po. Kailangan Mr. Supranational pa. Hindi kasama yung asawa. Kaya ko po, lagi kong kasama si Mrs. Ang deal ko po sa mga invitation sa akin. May nag-invite nga sa akin dyan sa Maynila na naman, yung slot daw, isa lang. Ako lang yung pwedeng ma-accommodate. Sabi, hindi ako nagtatravel mag-isa. Pag hindi nakapackage si Mrs. po, huwag na ninyo akong invite. That is my policy. Kahit dito po, hindi ako po mapunta sa kung anong okasyon. Kahit pa yung presidente pa nandyan. Kaya tingnan ninyo, nung coverage ng pumunta rito, si Presidente Bongbong Marcos, saka si Speaker Martin, lagi kong kasama si Mrs. Pag hindi kasama si Mrs., huwag na ninyo akong invite, sabi ko. Dito na lang ako sa bahay. Masaya man akong nag-iisa sa bahay. Pero pag nag-travel ako po, kailangan ang kasama ko si Mrs. Hindi ako sasama po ng ng ganyang itsurang lalaki po. Never akong sasama sa ganyang itsura ng mapagtripan pa ako. Baga kung ano ang isipin ng tao, never po. Alam mo naman ngayon, ganyan ang isasama mo sa Europe at hindi mo kasama yung asawa mo. Isipin, double blade yan. Alam naman po ninyo ang tao ngayon, mga kababayan. Ioso pa naman ang ganyan. Pero ako pa, wala akong iniisip talaga na kung kahit talagang pogi naman si macho naman po ang itsura ni madaldal lang. Kung magdaldal siya, parang si Boy Abunda ang bibig niya. Si Harry Roque, hindi ko maintindihan. Siguro natural lang niya. Pag dumaldal, parang Armalite po. Lalo na ngayon, galit na galit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag dumaldal si Harry Roque po, parang si Boy Abunda. But anyway, ibigay ko sa inyo kung ano ba to na kwento ng Impact Leadership. Ayan po siya, mga kababayan. Basahin ko po sa inyo na lang para walang dagdag, walang bawas. Di ba? Mapagdudahan tayo ng kung ano-ano. Kinargahan mo na niya Mr. Maravillas ng kung ano-ano. Wala man po. Ayan. We should be objective, mga kababayan, sa pag-present ng mga kwento. Sabi dito sa Impact Leadership, Roque signed documents for former staff and travel companion recovered in Porac-Pogo raid. An appointment paper for former presidential spokesperson Harry Roque's staff and an affidavit of support signed by Roque were recovered when the Presidential Anti-Organized Crime Commission PAOC raided the Philippine offshore gaming operator or POGO hub at the Lucky South 99 compound in Porac, Pampanga. Ngayon, sabi dyan, base sa appointment paper po na may pitsang October 5, 2021, itong si Alberto Rodolfo de la Serna, i-report ng Abante, yung Abante News ito, bilang Mr. Supranational Philippines noong 2016, was appointed Executive Assistant 3. Ang salary grade niya, 20. Sa opisina po ni Attorney Roque with a compensation rate na 54,251 pesos. Medyo okay na rin mga kababayan. Buwan-buwan po. Tapos travel buddy ka pa ng isang assistant
ng isang spokesperson ng Pangulong Maudigs, ayos na ayos, di ba? May sildo ka na, may opportunity ka pa na makapagliwaliw sa ibang bansa, sa Europa. Napakagandang opportunity, mga kababayan, sa isang magandang lalaki na si Mr. Supranational 2016, Alberto Rodolfo de la Serna po. So sabi dyan sa kwento, forwarded herewith is the original copy of your appointment paper as Executive Assistant, salary grade 20 at the Office of the Presidential Spokesperson effective January 4, 2021 up to December 31, 2021. Duly approved by the Civil Service Commission, the letter from the Human Resource Management Office, the Office of the President Reed. So, yan po, mga kababayan. Authentic ba yan na anya Mr. Maravillas? Wala man akong nakitang butas. Pabutasan natin kay Senator Bato. Di pa evaluate natin kay sino ngayon? De Los Reyes ba yun? Yung witness ni Butas. In the affidavit of support, Roque confirmed that he would provide financial support for the De La Serna's travel to Poland, Ukraine, and Italy. Jackpot po. From October 9, 2023 to October 18, 2023 as his travel companion. Di ba? Masaya, mga kababayan. Sagot yung gastos ng kanyang travel buddy na isang Mr. Supranational. Di ba? Sarap ng buhay po. So sabi po, I am providing this affidavit to confirm that I will provide financial support to Alberto de la Serna for his travel to Poland, Ukraine, and Italy from October 9, 2023 to October 18, 2023. He will accompany me to these countries as an invited resource person to speak at an event on the peace process in Ukraine, which will be held in Kyiv, Ukraine from October 13 to 16, 2023. A copy of the official invitation letter is attached hereto as Annex A, Roque said in the affidavit. I am financially capable and willing to cover all expenses related to De La Serna's travel. Sagot niya lahat po, including but not limited to transportation, accommodation, meals, medical expenses, and any other necessary costs. Alagang-alaga po ni Harry Roque yung pangangailangan ng kanyang travel buddy. May sweldo na, lahat pang gastos po. Pagkain, transportation, accommodation, medical expenses kung mayroon. Sagot po ni Atty. Harry Roque. Roque also assured that De La Serna would not be reprimanded. I acknowledge my responsibility to ensure that De La Serna will not become a financial burden or any of the resources or social services of any of the countries that we are visiting during our stay, the affidavit read. In case of any unforeseen circumstances or emergencies during this time in Europe, I committed to providing the necessary financial assistance to ensure his well-being. Sa ganyang kapogi talaga, kailangan mga asikaso. Sayang ang pagiging di ba? Baka magasgasan. Kaya kailangan sagot lahat po. Walang injury. Nauwi po, mga kababayan. Ang kinis-kinis po. Model. Ay, Mr. Supranational po. Ha? O ngayon, sabi ni Harry Roque, bakit niya kailangan ang tulad po ni hindi natin alam kung nurse siya. Itong si Alberto de la Serna. Kailangan niya ng travel companion po since I am diabetic. With coronary stent
and suffering from acute spinal stenosis. Yeah. Yung sabi po ni Harry Roque. So kailangan niya talaga ng lalaki po, yung malakas na may spinal stenosis po. Ayan po yung spinal stenosis. Pakita ko po sa inyo. So may pain siya rito na baka atakihin siya ng pain, mga kababayan, sa kanyang backbone, sa kanyang spinal cord. Hindi siya makatayo, umatumba siya, walang sasaklolo sa kanyang malakas ang pangangatawan na pwede siyang buhatin po at ipasok sa itakbo sa ospital or possibly doon sa kwarto nila, aalalay sa kanya papunta doon sa kwarto. And possibly parehas naman po silang lalaki, wala man sigurong mali siya na limbawa sa isang hotel, yung hotel room po, isahan na lang po na room ang kanilang ririntahan para tipid naman po. At anytime, hindi po ako hindi po ako ngumingiti wala po akong mali siya sa kwento kong ito. Hindi ba kailangang bantayan? Baka ma-heart attack. Kung may separate room siya, itong si Pugi, kung may separate room siya, paano naman siya makakasaklolo? Mas maganda nga, magkatabi na lang sa kama. Tama? Tama po? Para kakalabitin na lang po. Hindi ko alam kung anong tawag ni Harry Roque. Albert, pakihilot mo nga ng aking sumasakit itong aking lumbar area. Parang umaatake yung aking spinal stenosis. Massage mo nga ako para niya, Mr. Maravillas, yung gawain ni Pacquiao. Si Pacquiao naman po, ang pinapamassage daw, sabi doon sa testimony, yung mga batang members na kumakanta, yung mga choir members po, mas gusto niya na nagmamassage. Yun sa investigasyon po ni Risa Ontiveros, di ba yun ang lumabas na mga kwento? Kaya lang, may mga nangyaring hindi ka nais-nais. Kaya nga po, sexual abuse yung kaso ni Pacquiao. Ngayon, hindi man siguro. Parehas nga lalaki sila O diba? Mga kababayan? So, kailangan talaga po yung malakas. Yung asawa, hindi kaya kung atakihin. Tira niya, Mr. Maravillas. Pwede naman kasama itong si Alberto, kumbaga kailangan niya ng malakas na bubuhat sa kanya. At siyempre kasama yung asawa kasi nasa Europe. Wala man siyang problema kasi barkada niya yung mga taga-Pugo. Barkada ba? Ingawan niya talaga, Mr. Maravillas. Hindi ko nga maintindihan. Na-discover po yung mga documents doon sa Pogo Hub. Alam ba ninyo, mga kababayan, kung ano ng mga nangyayari dyan sa Pogo Hub? Kaya ni Region po, pakinggan ninyo itong report ng TV5. Ayan News 5 report. Bugaw sa Pogo. Bugaw na nagdadala ng mga Pinay na ni-raid. Sa ni-raid na Purak Pogo Hub sa cellphone na nakikipagtransaksyon. Doon na-discover po ito mga dokumentos. Pakinggan natin, mga kababayan, yung report kung ano to. Eksklusibong nakausap ng News 5 ang isang bugaw na naging contact daw ng mga Chinese sa talamak na prostitution sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ganon, doon nakuha po ito ng PAOK. Marami na kung ano-anong nakuha. May nakitang uniform ng Chinese
People's Liberation Army, kung ano-ano po. Kasama ito, mga kababayan, sa mga nadiscovery. Ang 1,000 piso kada gabi raw ang bayad sa Pinay. 5,000 piso ang bayad sa kada Pinay. Prostitution din po. Live mula sa Porac, Pampanga, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, paano raw yung kalakaran dito nga sa pagkuha ng mga Pinay sex workers sa Pogo? Cheryl, iisa nga lang daw yung requirement ng mga Chinese. Kailangan nasa 18 hanggang 20 anyos ang mga Pinay worker na kanilang mabubuk. Ayon nga dito sa mga Kahindik-hindik po ang operation ng Pogo rito. Doon nakuha yung document po na na discovery po, may pirma ni Harry Roque. san o bugaw na ating nakausap, via text o tawag lang sila nakikipagtransaksyon dito sa kanilang mga parokyanong Chinese. Nakilala ko sa tinaguriang Red Light District ng Angeles City sa Pampanga ang higit 3 dekadang bugaw na si Karen. 5 minuto lang ang layo nito sa ni-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Aminado si Karen na nakapagpadala na siya ng mga alagang Pinay sex workers sa ni-raid na Pogo. Tindi? Isang coordinator daw na marunong magsalita ng English ang nakakausap niya para mag-book ng mga babae. Titik sila kaya nagchat-chat sa cellphone. Anong gusto nila? Mayroon ka bang yung kaibigan daw, sabi mo. Ganyan. Yes, sinasabi natin po. Nangalingasaw na mga kababayan yung mga gawain ng past administration. Sabi ko meron. Tapos yun. Yan kasi po, sabi nga sa Bicol, day ngani magparairo, nganing day maramog kiudo. Magaslaw masyado, ayun o. Di ito na, sumabog sa kanilang pagbumuka, mga kababayan, yung kanilang mga gawain. Ang gusto pa naman gusto niya ng mga Chinese, gusto nila yung medyo bata eh. Hindi sila kumukha ng may edad. Sa karanasan ni Karen, 18 hanggang 20 anyos na Pinay ang patok sa mga Chinese. Basta 5K yung hiningi ng babae. Tapos magkano yung pinong% sa'yo? Kada Minsan, 500. 5K yung presyo ng babae. Tapos, yung bugaw, may 500 din sa 5,000. Kwento raw ng mga alaga ni Karen, talamak talaga ang prostitusyon sa loob ng Pogo. Pagdating daw doon, yung pagkatapos daw, yung kasama niya ng Chinese, Kaya sabi ko sa inyo, kung walang criminal value, sabi ng PAOK, yung document na nakuha po na may pirma ni Harry Roque, ang tingin ko po, may itlog ng Pogo value. naman doon sa kaibigan nila na Chinese din. Yun. Lipat-lipat. Oo, para pinapasa-pasa. Pero may bayad naman yun. Nasa babae din naman yung kung gusto niya yung dalawa o kaya isa. Pero may alaga rin si Karen na tila nabudol ng Chinese nang hindi raw sumunod sa napagkasundo ang bayad na 5,000 piso isang gabi. Dinalo siya daw ng Chinese, magdamag daw sila doon. Tapos pinatrabaho daw silang pinatrabaho. Tapos binigyan lang daw ng 200. Iyak ng babae. Nabudol pa po. Kinumpirma naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na may mga bugaw talagang tumatayong para makapasok ang mga Pinay sa loob Yan ng po, Pogo. Bukod sa pakikipagtalik sa mga Pogo, posibleng ginagamit din daw ang mga Pinay sa ibang virtual sex activity. Naghahanap ng mga Tindi? Pilipina na papayag sa Si Yusek prostitution Gilbert tsaka Cruz sa siya. sex. Yan, Sa sex. itong in-interview si Yusek Gilbert Cruz. Yan po. Sabi diyan, ang paghanap ng mga Pilipina na papayag sa prostitution saka sa sex online ay mga Pilipina rin, pero ang boss nila ay Chinese. Yan ang interview po ng News 5. Diyan po nakuha, mga kababayan, ang documents na may pirma ni Harry Roque. Online, mga Pilipina yon. Diyan sa Pogo Hub. Nila, Chinese. Kagabi, samot-saring sex toys ang natagpuan sa isa sa siyam na villa sa loob ng compound na Tindi. posibleng bahay daw ng mga Pogo Big Boss. Iniimbisigahan pa kung ginagamit din ba ito sa online sexual activity.
So ang dami pong iniimbestigahan. Kasama na po yung documents, ini-evaluate. Baka may iba pa po, mga kababayan. Hindi pa sinasabi, inuunti-unti. Kasi po, importante yung vetting para hindi magkamali sa mga pagpapalabas ng information. Iisipin kasi po, ini-smear yung yung mga yung past administration. Ayan ang laging akusasyon po ng mga DDS vloggers. Sinisiraan po sila. Wala pong ganon na intensyon ang sinuman sa Marcos administration. Kung lumalabas po yung kasiraan nila, yun ang gawain kasi nila po. So, nabilad yung kanilang mga gawaing masasama. So, walang panira po rito, mga kababayan. Hindi man, alimbawa ako, sige daw ang panira ako, nagkikwento lang po ako ng ginawa ninyo. Journalist ako, reporter ako, taga-media ako, ang hanap buhay ko po, ang aking profesyon ay magbigay sa inyo ng tamang balita. Tama? Yun ang hanap buhay ko ever since. So, it is my job, it is my obligation sa inyo, i-share sa inyo ang mga napaka-importanting kwento. Kasi pag hindi ko sinare sa inyo, makamauto kayo. Ang dami mga propagandista po dito sa social media, pati sa mainstream. Sharing ngayong ikalimang araw nga ng search operation, sabi ng CIDG, 25 building na yung nagalugat dito sa 25 buildings kasi yung hub na yon napakalawak, ang daming buildings po doon. Kita ninyo? Kaya 5 days na silang nagagalugad dyan sa Porac, Pampanga, Pogo Hub. Ang lalaking buildings po. Ganun katindi itong Pogo operations dito po. na Pogo sa Porac, Pampanga. So ibig sabihin 21 pa out of those 46 buildings yung 21 buildings pa ang ginagalugan ngayon. nilang dapat siyasatin. At sabi ng CIDG, mukhang hindi kakayanin yung 10 araw nga na ibinigay ng korte pa. So, 10 araw ang binigay ng korte para i-search po. Nangangalahati pa lang sila. Baka ang dami pang madidiscovery pong kababalaghan dyan po sa operations ng Pogo. Hagulugin to, no, o halugugin itong facility na ito. So possibly ay magkaroon o humingi sila ng extension pa. At ayon nga dito sa nakausap nating top official ng PAOK, sinabi niya na isa sa mga tinitignan nila dito na pwede nilang makita ay yung crematorium o yung kung saan sinusunog o posible yung mga pinatay o na-torture na Chinese dito sa loob ng Pogo compound. Share it. Matindi pong krimen. May crematorium. Yung mga victims nila, sinusunog na lang. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Yung iba, tinotorture. May mga latigo. May mga na-discovering latigo po doon sa Pogo Hub kung saan nakuha yung document na may pirma ni Harry Roque. You see? O ngayon, ito yung mga reactions ng mga tao, mga netizens po. Sabi ni CKGA, sabi na Barbie. Reaction dito po siya. Sabi ni Josel Samson, grabe, we finance that. Thank you to all taxpayers. Ito pa, kayo na lang ang magbasa. Sabi ng isa pa, how ironic and disgusting. Sabi ni Glenn Manuel, from Happy Father's Day to Happy Pride. Sabi ni Aurelio Al, ito ang bagong Junel. Baka naman spokesperson to the spokesperson or may advocacy on war kaya need mag-immersion at Pogi Pogo ang sponsorship. Sabi ni Kip and Quirk, nurse ba by profession ba yan si Mr. Supra? Sabi ni Andy Dominguez Bayogan, kung clerical reason lang naman talaga yung reason for the needed assistance, pwede pa. Pero ang ginamit na rason health condition. Ginamit lang sana ni Butanding yung sponsorship sa personal doctor niya. If that was the case, to think na salary grade 20 and executive assistant 3, lalo't pwede naman siya
i-reimburse ang claim ng per diem. I don't think necessary yung sponsorship for that short period of time. Kung nasa personnel order naman at yun ang responsibilities ng executive assistant under his office, hindi siya obligado mag-sponsor. Palusot lang talaga ng hayok. Hayok na ano daw. Sabi po ng isa pa, yikes! Kaya naman pala, Miss Grand Backer pala si Valiens. Yung isa rito, nasusuka. Sabi ng isa pa, si Nob Dominguez, right, nurse kaya para siya talaga kasama? Marami ang nagdududa. Sabi ng isa pa, medical field related person need mo, tangi. He should have knowledge and or training in the medical field if that's the reason for taking him as traveling companion. Sabi ng isa pa dito, Happy Father's Day, Sugar Father. Mga malisyoso kayo. Ako wala po ako na iniisip na kung ano-ano. May pumapasok po na kung ano-anong bagay. Kaya lang ayaw ko po. Ayaw ko talaga. Sabi ni Queenie Carvajal, Roque, ang galawan. Ha ha ha. Sana pinaaral mo ng nursing or disability support worker yan para di halata. Kayo talaga. Sabi ni Mon Velasco, pati boytoy niya, taxpayers nagpapasulyo. Lumala po ang reaksyon ng tao. Sabi ni John Pasqua, the frailties of Harry Roque. Para yung statement po ni dating Senador De Lima, frailties of a woman. Si Junel. Sabi ni Frankie, Happy Mother's Day. Talaga kayo. Sabi ni Junjun na mabini, bungga mo dyan sis. O ngayon, dito sa post natin mga kababayan, tingnan natin yung mga reactions kanina. Sabi ni Marites Dones, or Dones siguro to, OMG, sabi ni Dick Garcia, confirm. Kumpirmado daw mga kababayan. Sabi ni Irene de la Vega, seriously, sabi ni Mr. Will Ocampo, Mr. G, sabi ni Miraja Nanales, alam na this. Sabi ni Mirna Moica, nurse ba siya? So, maraming ipapaliwanag mga kababayan si Harry Roque. Day nga ni magparairo, nga ning day maramog kiudo. Yan kasi. O ngayon, idagdag ko na lang po itong balita kasi yung naosog, ayaw paawat, magsasagawa na naman po ng murahan rally sa Angeles, sa Pampanga. O ngayon, yung isang supporter nila na confused din sa kanyang pagkatao, tulad ni Mr. Sasot, may post po. Ayan po. 5 hours ago, si Peebles Talakera, sabi niya dyan sa post niya po, at sa mga gusto pong mag-donate ng mga inumin, kunting pagkain na gustong magpadala ng tulong sa mga maisog rallies, lalo na sa mga kapatid nating maisog sa ibang bansa, nakapost na po yung GCash namin ng TAPS Coalition. Pakiusap po, wag po kayong magpapadala ng tulong sa ibang grupo. TAPS Coalition lang po. Sisiguradiyon ko po sa inyo na hindi mapupunta sa wala yung tulong na ibibigay ninyo. Ako unang aaway sa kanila. Ang dami pong nagme-message sa akin pero hindi ko po ini-entertain yung mga gusto nila ipadala. Palahingi ako ng GCash pero sa mga kaibigan lang, pero yung galing sa mga OFWs never. Kaya yung mga bodol dyan na ginagamit ang maisog, sige lang. Sige na, matutulog na ako. Ginawa pong palabigasan.
Yung nausog rally po, ginawang palabigasan ng mga supporters, vloggers po, nagkaraso na mag-fundraising. Sa bagay, yung Gcash po, mahilig talaga dyan po yung mga panoorin ninyo po. Itong mga DDS vloggers, normal sa kanya yung palahingi. Ganon. Kaya nga yung documents nga po na nakuha doon sa Pogo Hub, may na-mention doon yung PAOK official tungkol sa tinatawag na generous donations daw. Kasi di ba nag-travel si Harimau papunta sa Europe kasama yung lalaki, si Alberto de la Serna. Baka yung tungkol sa generous donations po sa susunod na mga daloy ng mga balita po. Yun na yung lumabas mga kababayan. So abangan na lang po natin. Dito naman po sa Nausog, ginagawa pong palabigasan ng mga supporters para magkarason sila na manghingi. Kaya sabi ng mga nag-react sa post natin, sabi ni Melchor Vergara, malakas anyang racket yan. Ginawang racket po. Sabi ni Feliz Perez, parang si Kibuloy style eh. Akala ko ba dami ninyong pera? Kaya pala mag-rally para kumita. Sabi ni Lea Carillo, pari-pariho talaga sila. Mahilig mangulikta. Sabi ni Nisa Coranyes Solmiano Rubia, patay gutom ang mga vloggers ni Fentanyl, mga balasubas. Nagbasa lang ba ako ng mga reactions galing sa mga netizens? Galing yon sa post ninyo. Pinost lang po natin. Nakakuha po ng mapagkakakitaan po, palabigasan. Ayan ba lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.